Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan ko rin. Ang kwentong ibabahagi ko ay nagsimula nung minsang umuwi ako sa probinsya namin sa may Cadiz, Negros Oriental. Taong 2001 ito nangyari. Tsaka Sir Seth, may mga personalidad na mababanggit dito pero ginamitan ko lang ng ibang pangalan. Galing ako noong Panay. Dito kasi ako nakapangasawa. Pero ayun na nga, sinawing palad pa. Ilang buwan mula nang makasal kami namatay ito. Nadisgrasya sa motor kasama ng kanyang pinsan galing sa merkado. Ano bang magagawa natin Hiram lang talaga ang buhay. Kinuha siya na maaga. Napakalungkot ko noon. Naisipan ko pang magpakamatay. Mabuti na lamang at naroroon ang mga magulang ko at dinadamayan nila ako noon. Habang nasa bahay na ako ay para akong iniwan ng saktong katinuan at lagi na lamang nasa silid. Labis akong nagdadalamhati. Walang ganang kumain, walang ganang matulog at walang ganang makipag-ugnayan. Pero isang hapon noon, habang wala ang mga magulang ko ay biglang may bumati sa labas ng bahay. Boses lalaki ito at hindi yun pamilyar sa akin. Sumilip ako noon sa bintana. Nasa may bakuran ito banda. Lumabas ako ng bahay noon at dito ay nakita ko siya ng mas malinaw. Hindi ito taga roon sa amin. Bago pa lamang ito sa paningin ko. Ang edad niya ay parang nasa 20 mahigit na. Parang ako lang din noon. Nagtatanong ito sa kung nasaan ba daw ang bahay noong nagngangalang Arnel. Kako naman ay kaanak lang namin ito at naroroon sa kabilang bahay. Sabi niya, nalampasan niya umano ito at napansing walang tao kung kaya nagtanong siya at baka yung amin daw ang bahay. Nagtataka ako gawa ng si Arnel at ang pamilya nito. Wala na doon. Nagtungo sa Bay Cebu at doon tumira. Kaya naman nagtanong ako sa kung anong sadya. At tumawag na ako sa kanya, ma'am. Kaibigan siya ng tatay ko. May proyekto kasi kami dito, ma'am, sa Cadiz kung kaya naghanap ako ng mauupahan. Hindi ako sanay matulog dun sa trabahuan Ayun, pumayag na dito na lang daw ako. Tsaka ayos lang kung walang upa. Nabanggit niya na yung susi daw, itanong ko na lang sa nagngangalang Tirya. Kilala niyo po ba yun? Mabilis akong napatango noon gawa ng nanay ko si Tirya. Hindi ko alam na pinagkatiwala pala sa nanay ko ang bahay na yon. Nasa kabilang bako dito. May sapat na laki pero isang palapag lang. Parang wala ding pinag-iba sa bahay namin na isang palapag tapos nakaangat ng bahagya ang silid. At kapwa may beranda din ang mga ito. Nagpakilala ang lalaki pero tawagin na lamang nating Raul. Hindi ko alam sa kung ano ba ang trabaho niya. Sinabi ko na lang na mamaya dadating na mga magulang ko. Antay niya na lang. Pwede naman siyang mag-antay doon mismo sa bahay nila Arnel. Yun na nga. At totoo pala talagang nakiusap ito sa may-ari ng bahay. Tapos nalaman ko ang trabaho niya. Isang kontraktor. Isang kumpanya ito ng construction. Araw-araw ko itong nakikita. Hindi umaalis ng bahay hanggat hindi nagpapaalam sa mga magulang ko. Nga pala, may mga kapatid ako noon pero may mga asawa ng mga ito. Katulad ko din pero nabiyuda nga lang ako kaya umuwi ako sa bahay. Kalaunan, naging malapit sila ni Tatay Baro. Umiinom yun kasi at magkakapareha silang malalakas lumaklak. Ito namang si Tatay tinukso ako. Binata pa daw yan at mabait pa. Bukod pa dyan may itsura. Bagay na totoo naman kasi nga kapansin-pansin talaga ang pagiging matipuno at magandang itsura nito.
Yayamanin nga kung pumorma eh. Hinahayaan ko lang yung tatay. Umiiwas lang ako noon pero aminado akong kahit papano ay nagkaroon ako ng atraksyon dito. Pero hanggang doon lang, paghanga. Hanggang sa isang gabi, muli na naman silang nag-inuman ni tatay. Hindi ko alam kung anong nakain ng padre de pamilya. Tinawag ako at samahan ko daw siya. Gusto niyang nasa tabi niya lang ako noon. Ayaw na ayaw nitong si tatay na suwayin. Magagalit kasi yun lalo na kapag nakainom. Kaya naman pinaunlakan ko na lamang. Hindi naman ako umiinom. Naisip ko lang noon na makipagkwentuhan. Galante at palabiro itong si Raul. Pero noong may napadaang tao, bigla na lang itong natahimik at tumayo noon. Nasa tabi lang kasi ng daan ng bahay namin. Nasa bukiran ito banda tapos sa isang looban yon. May ilang mga bahay naman dito at karamihan sa kanila ay kaanak lamang din namin. Tumayo si Raul. Nagtungo sa daan. Nakatanaw lamang ako sa kanya. Napakaseryoso na mukha nito na alam mo yung parang galit. Maya-maya ay bumalik ito. Umupo pero ibang-iba yung aura niya. Hindi na maingay. Tahimik na ito at malikot ang mga mata. Nagtanong naman si tatay sa kung may problema ba pero ngumiti lamang yun at umilim. Magpatuloy na lang daw sa inuman. Si tatay na noon ang bangkero sa kwento. Kung ano-ano na lamang ang mga sinasabi na akala mo totoo ang iba. Puros pampalubag loob ang mga sinasabi nito. At dumadating pa sa punto na pangalan ko na ang nababanggit niya. Nakesyo yun na nga, nagbiyuda ako. Kapag may ibang lalaki daw ang manliligaw, mas pipiliin daw ni tatay ang katulad ni Raul. Sinusupalpal ko naman yun ng sabat. Napapatawa si Raul pero hilaw yung pagtawa niya. Halata talaga na wala doon sa inuman ang wisyo nito. Malalim na gabi na natapos ang inuman na yon. Umuwi na si tatay at bagsak na sa sala namin. Lumaklak kasi ng lumaklak dahil walang trabaho bukas. Pero si Raul parang hindi ito nakainom. Tahimik, tumambay pa sa beranda ng bahay niya. Napakaseryoso na mukha niya. Ang atensyon nito nakatuon sa amin banda. Bago ako pumasok ng tahanan namin, tiningnan ko muna ito. Ganun pa rin. Hindi ako napanatag doon. Sumilip ako sa bintana. Nakatanaw lamang ako sa kanya. Hindi ko alam pero nakita pala ako nito. Kulin, matulog ka na. Ikandado mo yung pinto ah. Siguraduhin mo ding lahat ng mga bintana nakasara. Nagtanong ako noon ng bakit pero basta sundin mo na lang yung mga sinabi ko. Makakabuti sa yan. Malalaman mo din yung dahilan. Baka bukas o hindi naman kaya sa makalawa. Hindi na lang ako nagsalita noon. Sinunod ko ito. Sinara ko na maigi ang mga bintana. Parang jealousy type ito pero gawa sa kahoy. Yung pinto naman ay kinandado ko talaga. Si nanay pa nga noon ay nagtanong sa kung ano ba daw ang mga sinabi ni Raul pero hindi ako nagsalita. Dalawang silid sa loob. Nasa kasunod na kwarto ako na kung saan naman katabi na yung kusina. Pasado 11:00 na noon. Nakahiga ako sa katre at hindi napapanatag. Hanggang sa bigla na lang sumakit ang tiyan ko na para bang dinudukot ang bituka ko noon. Napasigaw pa nga ako ng tulong gawa ng sobrang sakit talaga. Si nanay ang bumungad sa akin. Nagtanong sa kung anong problema. Sinabi ko naman na biglang sumakit ang tiyan ko. Pagkatapos ko lang magsalita ay sumuka ako noon. Suka ng suka at nahihilo pa. Uminom ka ba? Nasuka ka eh. Kaya yan sumakit ang tiyan mo dahil hindi ka naman sanay. Hindi ako uminom, Nay. Aray, ang sakit talaga. Hindi ako umiinom eh.
Kumuha ng pamahid si nanay nun. Pinahira ng tiyan ko pero hindi nawala ang pananakit. Ilang mga sandali lang, nagkagulo ang mga aso sa may kalsada. Para bang may kung anong kinakabuno ito at sobrang ingay talaga. Sumilip si nanay. Nakita niyang may kinakabuno nga ito at parang tao daw yon. Pero hindi malinaw gawa ng hindi natapat sa ilaw. Babangon sana ako pero bigla namang nagkalapagan ng likod namin. Doon ito sa may sirang kulungan ng baboy. Kasunod doon ay ang boses ni Raul na galit nun. May tinataboy ito habang binabanggit ang katagang aswang. Mabilis na nagtayuan ang mga balahibo ko noon. Mati kasi nga yung lugar ng asawa ko, maraming aswang doon at may mga kwentong personal talaga mga nakatirang tao. Pero bakit? Ang tanong, bakit may aswang sa amin? Bakit nasa likod ito ng bahay? Maya-maya pa ay nawala na ang pananakit ng tiyan ko. Naging panatag na ang nanay ko noon. Pero natakot ito sa mga narinig niyang tinatawag ni Raul sa labas. Hindi naman kami lumabas. Nanatili lamang kami sa loob at nakikiramdam. Kinabukasan ay dumalaw si Raul. Ang humarap dito ay si tatay. Puyat kasi kami noon ng nanay dahil madaling araw nang nakatulog noon. Si tatay kahit lasing o may hangover sanay na talagang katawan nito na magising ng umaga. Ginising ako ni tatay at sinabing gusto daw akong kausapin ni Raul. Dagdag pa nito baka manliligaw na umano yon. Hindi naman ako umimik. Wala kasing alam si tatay sa nangyari kagabi. Nung nagtungo ako sa beranda, agad-agad kinamusta ako ni Raul noon. Nagtaka ako at natanong kung bakit. Tumango ito at nagtakag noon. Pinapasunod ako ng lalaki. Doon sa likod ng bahay niya ako dinala. Hindi ito kaagad nagsalita na para bang mamumutawi na ang sasangbitin pero hindi pa pinapakawalan dahil nag-iisip pa yon. Sinabi kong sumakit ang tiyan ko kagabi at nawala na lamang ito bigla. Hanggang sa tumingin ito sa babuyan naming sira at sinabing, alam mo ba kung bakit ganun yung naging reaksyon ko kagabi nang may mapadaang tao? Aswang yon. Nawala kagad sa paningin ko nung sundan ko na sa labas ng bakuran nyo. Pero nandyan siya, sa may tambakan niya sa likod. Yun yung dahilan ng pananakit ng tiyan mo, no? Kaya nga kita kinamusta, diba? Hindi ko inaasahan na may isa pang dadating Naroroon sa kalsada. Para mag-asawa. Kung hindi ako nagkakamali, ang kinakabuno ng mga aso ay ang kasama ng isang aswang. Nagtanong ako sa kung paano niya nalaman. Tsaka ano ang motibo ng mga aswang na dumating kagabi. Buntis ka ba? Di ba namatay ang asawa mo? Baka buntis ka bago pa siya sumakabilang buhay. Mabilis akong umiling pero nagulat talaga ako noon. Sabi ko hindi. Wala namang kakaiba sa akin. Dinalaw pa nga ako ng dugo noon pero parang hindi ito regular. Dulot yun ng sobrang stress. Kung ganun, bakit? Sa pagkakaalam ko, ang aswang kapag dumalaw sa isang bahay, dalawa lang ang dahilan. Buntis ang nakatira o hindi naman kaya may malubhang sakit. Pero wala namang may malubhang sakit sa inyo Sumakit yung tiyan mo, di ba? Parang buntis ka ata. Teka, may nakaaway bang mga magulang mo? Wala naman. Noon pa hindi nagkakaroon ng kaalitan sila nanay. Kita mo naman kapwa sila mababait at palabiro pa Sino naman magagalit sa kanila, di ba? Teka nga, paano mo pa nalaman? Anong meron sa'yo? Aswang ka din ba? Humindi si Raul. Pero ayon sa kanya ay may katangian siyang makakilatis ng banta sa paligid noon. Inamin niya rin na may agimat siya, pamana ng kanyang ama, at mula pa yun sa kanilang ninuno na mga albularyo. Ay,
Kung hindi ka buntis, ano kayong problema nun? Hayaan mo malalaman ko din. Pero huwag kayong magkumpiyansa. Yung aswang kapag may pakay hindi pumapayag na hindi nakukuha yung gusto eh. Matapos nitong magsalita ay binigyan ako ng posporo. Pagkabukas ko nito, may barya at kulay itim. May marka na parang santo. Sabi sa akin ni Raul, yun daw ang agimat niya. Dalhin ko daw ito dahil proteksyon daw yun. Hawakan ko daw sa gabi. Kung iinit ay may aswang sa labas ng bahay. Yun daw ang nagsisilbing hudyat niya kagabi. Bukod pa dyan ay may natural na katangian talaga si Raul. May hahalin tulad siya sa isang bantugang albularyo. Tumango ako doon gawa ng naniniwala ako. Tsaka mapagkakatiwalaan si Raul kahit sa ikli ng panahong pagkakakilala namin. Nalaman na rin ng tatay ang nangyari kagabi. Nagalit pa nga ito gawa ng hindi daw siya ginising. Buong araw itong naglilibot sa likod ng bahay. Kasama niya si Raul. Kakahuyan na ang likod ng bahay namin. Pagkatapos ng sirang kulungan ng baboy. Pero hindi na sila umabot dun sa may bandang masukal. Sumapit ulit ang gabi nun. Sumakit muli ang tiyan ko. Walang ano-anong kinuha ko noon ng posporo na nakalagay lang sa dibisyon ng dingding. Napakainit nun. Hindi ako humingi ng tulong. Nagtungo ako sa may likod banda at sinilip ko ang sirang kulungan ng baboy. Tinitiis ko lang ang sakit ng tiyan ko. Dito, nakakita ako ng dalawang tao na nakapatong mismo sa harang ng kulungan. Nakatungtong at nakatuwad pa. Napakabaho ng sigaw mula sa bintana. Binugaw ko ito pero sa hindi malamang dahilan. Mabilis na lumundag ang isa. Dumungaw sa bintana sa kung saan ako nakasilip. Kitang-kita ko ang mga mata niya. Naninilaw ito at may halong pula. Yung mukha niya ay sobrang itim nun. Umatras ako noon at dito ko na tinawag ang nanay at tatay. Sabay silang nagsilabasan ng silid at kaagad lumapit sa akin. Sabi ko may aswang sa labas. Tumungaw si tatay at kitang-kita ko talaga ang pagkapitlag niya noon. Nakasilip pa kasi ang nilalang. Kumuha ito ng itak at sinundot ang mukha. Nakarinig kami ng tunog ng baboy pagkatapos noon. Maya-maya'y kumalampag noon ang bubungan ng babuyan. Nagwawala ang isang nilalang. Nasa bubungan. Tinawag ko si Raul. Ganun na lang ang pagpamangha ko gawa ng naroroon na pala ito sa loob ng bakuran namin. Etong nasa bintana banda, pinagpapaluyo ng kahoy ni Raul. Nang lalaban ng nilalang, kitang-kita naming pamilya ang pangyayari. Bigla namang bumaba ang isang aswang at pinagtulungan si Raul. Si tatay ay lumabas ng bahay, pero galit na sinita ito ni Raul na wag lalabas. Tinulak pa nga yun palabas sa loob at nawalan pa ng balanse. Hindi ko alam pero nakakayang labanan ni Raul ang dalawang nilalang na ito. Sa bawat amba ng pagsunggab ng aswang, sinasalubong ni Raul ng pamalo. Inihagis ko naman ang itak sa labas. Kako ay gamitin niyang itak nun. Tinampot ito ni Raul at walang habas niyang pinagtataga ang mga nilalang hanggang sa lumisan ito sa lugar. Yung mga aso doon sa kalsada nagwawala. Nabulabog ang mga kapitbahay sa malapit. Pero walang alam ang mga ito na may nangyayari na pala sa bahay namin noon nakababalaghan. Buntis ka ko rin. Maniwala ka sa akin, buntis ka. Nakita ko yung isang aswang kanina. Nakatapat sa silid mo. Ikaw yung puntirya. Buntis ka at baka makunan ka kapag hindi napuksa yung mga aswang na to. Ayaw ko mang maniwala pero naiisip ko din na baka totoong ang buntis ako. Hindi ako nakapagsalita nun.
Sina nanay at tatay naman tanong ng tanong kay Raul na kesyo ano daw ang mga dapat gawin. Sabi ni Raul ay hindi pa siya kailanman nakabuno ng aswang. Maliban na lamang sa mga sandaling ito, pero naniniwala siyang kaya niyang patayin yon. Yun ay kapag nahuli niya. Buntis tong anak niyo eh. Babalik at babalik yon. Pero huwag niyong ipagsasabi sa mga kapitbahay. Baka magkagulo. Wala namang sadya yung aswang sa ibang nakatira dito eh. Maliban kay Corinne. Duda ako na hindi taga rito yung mga yon. Baka taga pa na ito. Sumunod lang dito. Masyado mainit eh. Agresibo. Ayaw palampasin yung mga bawat sandali. Di bale, liliban ako sa trabaho. Magraraso na lang ako sa mga tauhan ko. Kailangan unahin ko to. Masasayang ang bata sa sinapupunan mo o hindi naman kaya. Baka pati ikaw mamatay. Lubiban nga si Raul kinabukasan. Sinamahan ako nito na magpasuri sa doktor. Hindi talaga ako makapaniwala na buntis ako, pero nung masalang na sa ultrasound, maging sa mga resulta sa pregnancy test nun, positibo. Siyempre tuwang-tuwa. Napaiyak pa nga ako nun eh. Kahit papano ay may binhi ang asawa ko na magiging alaala sa pagsasamahan namin. Pero may parte din ng pagkatakot. Hindi pa kasi tapos ang subok sa aswang nun. Pero naniniwala ako na masusupil ito ni Raul. Ang sabi pa nga sa akin, walang ama ang bata pero pwede niya daw itong panindigan. Kasalukuyan kami noong papauwi. Binanggit niya talaga ng walang pag-aalinlangan. Yan daw ay kapag papayag ako. Paninindigan niya ito dahil may gusto naman umano ito sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin nun. May ilang buwan pang namatay ang asawa ko, Sir Seth. Oo, at medyo okay si Raul pero hindi ibig sabihin ito na malalim yon. Hanggang paghanga lang. Huwag mo nang isipin yon. Nagbabaka sakali lang naman ako eh. Kawawa din kasi ang bata na walang tatay. Ang bilis naman ng mga pangyayari. Wala akong masabi, Raul. Pasensya na pero sana maintindihan mo ako. Hindi pa ako handa. Pero huwag ka mag-alala. Tingin ko may pag-asa ka. Huwag lang ngayon. Nakakaya naman sa mga kapitbahay. Tama ba yung narinig ko? Ayos lang? Alam ko namang hindi ka pahanda pero aantayin ko yun. Nadala ako sa mga panunukso ng tatay mo eh. Walang iya talaga itong si Mang Baro. Tinamaan ako eh. Huwag ka mag-alala. Wala akong asawa. May nobya pero dati pa yon. Abala kasi sa trabaho kaya naghiwalay kami. Huwag mong sasabihin sa tatay mo to ah. Loko-loko pa naman yon. Parehas kayo ng ugali ni tatay. Hindi nagtatago ng mga hinaing at nararamdaman. Prank ka ba? Nga pala, paano na to? Paano mo papatayin yung aswang? Tingin ko hindi magiging madali eh. Mabuti sana kung may kasama ka. Kaya ko to. Magtiwala ka sa akin, akong bahala. Nang makarating kami sa bahay, may mga tao dun sa amin. Si tatay hindi napigilan at pagsabito sa mga kaanak namin. Na yun na nga't may umaaswang. Paliwanag naman ito ay para kahit papano makatulong daw. Kung sa bagay ay tama naman si tatay. Matatapang siguro itong mga kaanak namin. Yun ang puway sa akala ko. Hindi umimik si Raul. Tahimik lamang ito at kalmadong naroroon sa beranda ng bahay niya. Pagkaalis ng mga tao, sinabi ko na sa mga magulang ko na buntis ako. Nagulat sila at totoo daw pala mga sinabi ni Raul. Napaiyak si nanay. Tuwa na may halong kalungkutan. Sobrang bait kasi ng asawa ko na yon. Katunayan unang nangligaw ito sa mga magulang ko bago pa sa akin. Hindi parehas ni Raul na rekta-rekta. Kinagabihan, may mga kaanak kaming nakatoka sa bahay. Dalawa sila mag-ama. Magdamag na nagbantay. Kasama nito si Raul pero wala namang nangyaring pagpaparamdam ng aswang.
Naging sunod-sunod yon. Pinapabalik ko sa trabaho si Raul pero hindi siya pumapayag. Wala naman umnong problema sa proyekto nila kasi nga mga tauhan niya lang ang pinapagalaw doon. Hanggang sa natapos na lamang ang proyekto at ito na mga sandaling dapat ay umuwi na si Raul sa kanila. Taga Cebu ito sa may Toledo banda. Pero hindi ito umuwi. Imbis ay nanatili sa lugar at yung bagong proyekto sa Dumaguete, pinahawakan niya sa kapatid niyang bunso. Tauhan niya lamang ito pero ginawa niyang foreman. Napapailing na lang ako, gawa ng seryoso pala talagang si Raul. Mga 5 buwan na ang tiyan ko. Klarong-klaro na talaga. Ganun pa rin. Nagbabantay pa rin si Raul. Pero hanggang sa mga puntong yon ay wala pa rin pagpaparamdam ng aswang. Hanggang sa mga puntong ito din ay hindi pa alam ng mga magulang ko ang motibo ni Raul. Na yun na nga, na siya umano ang hahalili sa dating asawa ko. Wala akong masabi sa kanya. Mapera ito. Walang trabaho pero may pera. Parang hindi nauubusan. Kung minsan pa siyang bumibili ng mauulam namin noon. Naiya na nga si nanay tapos nagiging madalas na yung pag-iinuman nila ni tatay. Nililigawan niya talaga si tatay. Yung mga magulang ko. Pero nauna niya siyang may pasabi sa akin na para bang, alam mo na, nagpapiyaw. Umabot yun sa mga panahong na ipanganak ko ang bata. Lalaki, malusog na lalaki. Parang si Raul pa ang tatay gawa ng natutuwa din siya. Siyang bumibili ng mga gamit ng anak ko. Pero kulang pa eh. Hindi pa maganda tingnan na magkaroon kagad ako ng panibagong kasama. Hanggang sa ito na. Biglang nag-iiyak ang anak ko noon sa kalagitnaan ng gabi. Kahit anong patahan ko dito, hindi tumatahimik. Hindi naman gutom kasi nga napadede ko naman yon. Hanggang sa nakaamoy ako ng samyu na pamilyar sa akin. Inabot ko kay nanay ang bata at kinuha ko ang posporo. Hinala ko kasi ay may aswang sa labas nun. Nagkataon pa namang nakainom sila tatay at Raul. Tapos sa mga puntong yun ay talagang lasing si Raul nun. Hindi katulad nung dati na hindi ko man lang nakitang nalangog kahit marami nang nainom. Pagkahawak ko nun sa barya, mainit ito. Walang ano-anong tinungo ko si Raul. Sumigaw ako sa labas ng bahay. Mabuti at nagising ito. Pero pagkabukas ng pinto ay sumusuray-suray ito at nagtanong kung anong problema. Sinabi ko sa kanyang dumalaw ang nilalang. Para bang nahimasmasan ito matapos kong magsalita. Nagmadali at hindi na nga nakasuot ng tsinelas. Dumiretso ito sa likod ng bahay. At doon, nagkalabugan. Nakita kong nakikipagbuno si Raul sa nilalang. Nag-iisa lamang ito. Pero wala din namang pamalo si Raul. Kumbaga, nakikipagbuno ito ng kamay sa kamay. Gumugulong sila sa may damuhan hanggang sa umabot na yun doon sa kakahuyan. Nagising na rin si tatay. Nagmumura ito. Sinabi ko sa kanya na naroroon si Raul sa may liblib. Kumuha ng itak si tatay at nagtungo doon. Hindi ako sumunod gawa ng sobrang dilim. Nagising na rin yung mga kapitbahay namin at maraming nagtungo sa amin noon pero wala ni isa sa mga ito ang naglakas loob na sundan sila tatay. Matapang lang pala sa salita at wala namang mga, alam niyo na. Yung mag-ama, hanggang sa unahan lang ng babuyan. Pero hindi talaga pumasok sa may kakahuyan. Isang oras ang nakalipas ay bumalik si tatay. Duguan at akala mo maraming sugat pero ayon dito, galing daw sa aswang ang mga dugo niya sa katawan. Kinatay daw kasi ni Raul yung nilalang. Lalaki yon. Alam niyo bang sa mga sandaling yon, doon palang pumasok ng kakahuyan yung ilang kalalakihan.
pati ang mag-ama. Parang mga pulis na huli na ang lahat. Bumalik ang mga ito madaling araw na. Sinunog daw nilang labi ng aswang. Naroroon pa si Raul at baka dumating pa yung isa. Medyo gumaan ang loob ko ng mga sandaling ito. Nabawasan ng isa at malamang ay walang kalaban-laban yung isa dahil nga babae ito. Kinaumagahan ay dumating si Raul. Ang daming galos at ang dumi niya. Niyakap ko ito at nagpasalamat ako nun. Ang sabi ni Raul ay mukhang hindi na magtatangka yung isa dahil nga matatakot na yon. Napapamura pa ito gawa ng ang dami umanong bakas ng nilalang doon sa liblib. Parang araw-araw nagmamatyag ang mga nilalang pero hindi lumalapit. Dapat ay ginala niya doon sa kakahuyan. Matagal na sanang napatay ang mga ito. Kapag nagawa niya yon, kamuntikan pang madali ang anak ko. Di ba nga sabi ko naman sa'yo, hindi titigil yung mga yan hanggat hindi nakukuha yung gusto. Maging ako binabantayan at nang malamang langog ng langog ko sa alak, kumilos eh. Naniniwala ako na may kasama yon, pero hindi lumapit. Sa ngayon masasabi kong tapos na. May ano pang gagawin yung isang aswang, di ba? Magpapakamatay ba siya? Bagamat sinabi niya ito pero may agam-agam pa rin ako nun. Malay ko ba kung magtangka pa yung isa? Pero kalaunan ay naging kumpiyansa ako. Tinanggap ko na si Raul sa buhay ko. Pero hindi pa kami nagpakasal kagad. Kumbaga, doon lang siya nanatili sa bahay namin. Naging 2 na tuloy yung tirahan namin nun. Wala kasing problema kay Arnel kung gamitin pa namin yung bahay nila. Bale ito'y may-ari sa bahay talaga na tinitira ni Raul. Ginampanan ni Raul ang pagiging ama sa anak ko. Ang mga kapitbahay, natural naman yung magtaka at mangutya pero kalaunan, natanggap na nila ang katayuan ko.